Laya mula sa kulungan ng itinawalag na miyembro ng INC na si Lowell Minorca. At para sa karagdag detalye may live report si Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Cecil. Sige, matapos ang 2 araw na pagkakapiit ay pansamantalang nakalaya ang dating miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Minorca. Ayon kay Superintendent Albert Barot, ang commander ng Manila Police District Station 5, ganap na alas 3:29 ng hapon kanina nang makalaya si Minorca. Ito ay sa bisa na rin ng release order na inisyu ng Manila Regional Trial Court, Branch 48, na pirmado ni Judge Silverio Castillo. Ang paglaya ni Minorca ay nangyaring makaraan niyang makapaglagak ng 20,000 pisong halaga ng piyansa para sa 2 kaso ng libelo na inihain laban sa kanya sa hukuman sa Marawi City at Lanao del Norte. Nag-ugat ang kasong libelo sa inihaing reklamo ng grupong SCAN matapos umanong tawagin ni Minorca ang grupo na hit squad ng Iglesia ni Cristo. Si Minorca ay sinundo ng kanyang kapatid na si Anthony sa MTD Station 5. Sinabi pa ni Superintendent Barot na base sa records ng District Warrant Division ng MTD, wala nang iba pang nakabinbin na mandamiento de aresto laban kay Minorca, kaya pinalaya na rin nila ito. Matatandaan na Miyerkules na umaga nang arestuhin itong si Minorca na mga miyembro ng MTD Station 10 habang siya ay patungo sa Court of Appeals para sana dumalo sa pagdinig ng petition for the writ of amparo na kanyang inihain kaugnay ng di umunoy illegal na pagkustudiya sa kanya ng INC. Sasalang sana si Minorca sa cross-examination sa Court of Appeals pero minarapat ng hukuman na ito ay ipagpaliban na lamang sa January 26, araw ng Martes. Jiggy? At Cecil, in-expect ni Ka Lowell na marami pang kaso na isasampa sa kanya. Ganito pa rin ba ang pananaw niya hanggang siya ay nakalaya kanina? Kanina ay nagbigay siya ng maikling na panayam sa media at siya ay naninindigan na tuloy pa rin ang laban. In fact, bago siya ganap na palayain kanina, ay merong panibagong sabina na isinalbi sa kanya doon dinala sa MTV Station 5. At yan ay sabina galing sa Piskalya sa Cavite at siya ay pinadadalo sa pagdinig ng Cavite Prosecutor's Office sa March 4. Yan ay kaugnay pa rin ng panibagong reklamo ng libelo na isinapanga laban sa kanya doon sa Cavite. Maraming salamat, Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB.